Good morning, everyone. Good morning. Sorry. Anong arrangement dito? Ito muna sa Ate Junmin. Maraming paksa si Ate Junmin. Ikaw sa una, Ate Junmin, then ako sa sunod. Ano na yan? Ano na yan? Binitingnan ko na. Ako sa sunod mahaba. Bago ikaw ulit. Bago ako ulit ito. Iri Ate Junmin to. Ate Junmin, ikaw 1. Ito, hanggang doon. Tapos sa akin pa ulit ito. Sige, good morning po. Hallelujah. Good morning po sa lahat-lahat. Good morning, good morning. Shalom, shalom. Shalom po. Salamat sa Panginoon. Shalom. Kumusta po kayo sa umagang ito, mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil isa po tayo sa nagising sa umagang ito. Congratulations, everyone. Yes. Amen. Salamat sa Panginoon. Very Good good morning, blessing. Ate Chunmin, Nanay Mina. Blessed Good morning. At sa lahat po na nasa kabilang screen ngayon, maging mapanood dito na live or sa replay man. Amen. And even mga Amen. silent viewer. Amen. Shout out po. Sabi nga po ni Ate Ching po, meron ng mga silent viewer din mga friend niya po. Si Ate Lori Patagi at si Ate Lita Agron. No? So, atin pong sinashout out po, no? At saka sila Ate Lita Dilapas, laging araw-araw, sa Ate Liz Salcida, Ate Tess Robiniol, at sa lahat si Ate Chingfong, siyempre si Ate Chingfong, si Ate Jackie, Ate Lorna, Ate Karin, at si Ate Jessica, Ate Celsi, no? Sa lahat din po ng mga laging napanood dito pero hindi lang nagko-comment. Blessed morning para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magpuri. Mayroon pong magpuri sa Diyos. Mayroon pong inihanda si Ate Jonathan ng mga awitin, mga awiting pang Panginoon. Amen. Dahil sige po, pang naroon po may ano. Nanalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. Ikaw, Jesus, aking Diyos, kita'y sinasamba. Nanalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ng ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Nanalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ng ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Yes, Lord. Hirap na buhay ko, di ko alintana.
ika'y mawawala, wala ng pag-asa, lunas ng ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na ating Diyos, kita'y sinasamba. O Jesus na ating Diyos, kita'y sinasamba. O Jesus na ating Diyos, kita'y sinasamba. Yes, Lord, salamat po. Hallelujah. Sa hiram na buhay na ito, Lord, na Panginoon, nasumpungan namin Ikaw. Ikaw ang aming pinakabuhay sa aming, Lord, sa aming araw-araw, Panginoon, na pamumuhay. Salamat po, Panginoon, Ikaw ay nagbibigay buhay, Father God, dahil kinikilala namin, O Diyos, na apart from You, kung kami ay hiwalay sa Iyo, Panginoon, wala talaga kaming magagawa. Kaya, Lord, sa oras na ito, Lord, patuloy ka namin purihin, lalatiin, itataas. Ipinagkatiwala namin, O God, ang gawain ito, Lord, sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay mga vessels mo lang, mga sisidlan mo lang, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo kami mightily, Lord, ang aming mga bibig, Lord. Panginoon, magsasalita ng iyong mga salita. Sa pagbasa pa lang namin, Lord, meron ka ng bagong kapahayagan po sa umagang ito. Hallelujah. Sa pangalan mo kami nagtitiwala, Lord. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Hallelujah. Sabi nga ni Ate Jackie. Hello po, Ate Jackie. Blessed morning po. Blessed morning po, Pastora Virgie, Dr. Junmin at Nanay Mena. Blessed morning Kilala na po. po tayo ni Ate Jackie. Kiatson Bagabaldo. Amen. Hallelujah. Shout out po, no, sa lahat na nakakapanood ngayon, no, at makakapanood pa, no. Salamat, Amen. salamat. And glory, glory to God alone, no? Amen. Hallelujah. So, tayo po ba ay patuloy na mag-worship pa or magbasa na po tayo? Nanay, ready ka na ba? Isa pa daw po, ate. Amen. Isa pang pag-worship, no? Sabayan niyo po kami, no? Tayong mga nakapanood ngayon, maging sa live at sa replay. Awitan natin si Lord ang ating mga pag-awit, mga pag-worship sa Lord. Mabangong sweet aroma po ito sa harapan ni Lord. Amen. Sa tulong ng Diyos. Amen. Sige po. Hallelujah. Ate Len Salcida. Shout out Ate Celsi. Magpuri po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Yes, Lord. Bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Yes, Lord God, salamat po. Tapat ka na, Panginoon, kailan pa man, hindi ka nagbabago. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang
sandali. Ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Yes, Lord God, hallelujah. Bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Yes, Lord God, kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Thank you, Lord. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay. Kakat kailanman, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, tunay nga po, Panginoon, na mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Magbabago man ang mga tao sa paligid namin, pero ikaw, O Diyos, hindi nagbabago, Panginoon. Minahal mo po kami, tapat ka nga, tunay, Panginoon, kahit hindi kami, minsan, Panginoon, masablay, hindi naging matapat, pero ikaw, tapat ka sa iyong mga pangako, para sa bawat isa po sa amin. Naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Yes, Lord God, tapat kailan pa man. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, tapat kailan pa man. Father God, Panginoon, Jesus, ikaw ang Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Father God, hindi nagbabago, hindi man na nakitaan na kunting pagbabago. Salamat po, Panginoon, dahil ang mga lahat kami ay mahal mo. Wala kang tinatangi, wala kang Panginoon. Hallelujah, no partiality ang pagmamahal mo sa amin, Lord. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago at salamat po, Panginoon,
Panginoon, sa unconditional love mo, sa sukdulang biyaya mo para sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. Kaya Lord, walang hanggang papuri ang alay namin sa iyo, Panginoon. Salamat, inihandog namin ang gawaing ito, Lord. Walang iba ang mataas namin at makikilala ka sa bawat isa po sa amin, maging sa kabilang screen at sa amin ngayon na nandito po sa on-site, Father God. Kami po, Panginoon, walang iba, nagkakaisa na itaas ka sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Excuse me, no? Salamat po. Hallelujah. Medyo makati po ang ating lalamunan. Salamat po, no. Sabi po no ni Ate Jackie Ketson Bagabaldo. Sorry po no na na hindi ko na po nabasa ang sa taas ng mga comment, pero alam ko nanonood po kayo. Si Ate Lori Patangi, hallelujah, ka-friend po pala siya ni Ate Ching Fong. Si Ate Lita Dilapa, sabi niya, blessed morning po. No? Blessed morning. Sabi po ni Ate Jackie, good morning po, Pastor Good Virgin. morning. Si Ate Matilde Kahumban Diluna, blessed morning po, Pastor Virginia Kadayuna Bula at sa lahat. Amen. Good morning din po, Ate Matilde. Good Amen. morning. At sabi ni Ate Lita, Dilapas, amen and amen. No? Ate Liz Salcida is watching also. Amen. At Ate Jackie, amen and amen. Hallelujah. Salamat, Ate Celsi. Nakita ko din po, no? Salamat po sa lahat. Ate Ching Fong, and nandyan din po is watching din po, no? Thank you po sa pagdadala ng mga friend dito na makapanood din, no? Sabi nga po niya ni Ate Ching Fong, no? Mayroon pong mga prayer request din po si Ate Ching Fong, si Ate Lita Agron daw po, masakit ang batok at frozen shoulder, no? So, health in the name of Jesus. Pinapanalangin na natin yan. Ngayon pa lang, winawasak na natin lahat ng mga may sakit karamdaman. No? Sa pangalan ni Jesus ay tayo po ipinagaling na po. Yes, in the name of Lord. Jesus. Thank you. No? Makikinig tayo at tuwing nakikinig tayo at namulay-bulay sa salita ng Diyos, no, ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Alam natin, pag siya ating inuuna, Yes, walang hindi Lord. kaya ni Lord. Yes, Ano? thank you, Lord. Matagal na Thank po you, Lord. pananampalataya Glory po to God. natin ang nagpapagaling Glory sa to atin. God. No? Glory Matagal to na po God. niyang binayaran sa cross sa kanyang mga Yes. latay ang mga sakit at karamdaman po natin. Yes, Mananampalataya Lord. lang po tayo. Authority. No? We have the authority na i-rebuke natin. No? Mga Yes, sakit thank sa you, Lord. Thank you, Lord. pangangati sa lalamunan. In Jesus' name, lumayas. No? Ganun lang po. Sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, ay tayo pinagaling na. Ganun na Yes, po. Lord. So, kailangan lang po natin na lumakad sa pananampalataya at sa pamagitan ng kanyang banal na dugo at tayo po ay pinalaya na sa mga sakit, karamdaman at kahirapan sa buhay. At tayo malayang-malaya na sa mga puot, galit at hinanakit. Kaya ang ating mga mukha ay maliwanag na. Yes, Nakasmile Lord. lagi. Yes, Lord. At walang mga pagreklamo. Umaga pa lang. Yes. Thank you, Lord. No? Thank you, Lord, sa Lord. lahat. Amen. Salamat po and patuloy tayong manalangin para kay Ate Lorna para sa kanilang paglilipat. Makakonsentrate na siya pag nakalipat na talaga sila sa bago nilang bahay. Amen. Makakonsentrate na siya sa pakikinig at pakimulay-bulay. No? So, patuloy tayong ipanalangin ang isa't isa. Ate Tess Robinol, Lord. blessed morning din po. No, ready na po si nanay na magbasa. Amen and amen. Hallelujah. Ate Junmin daw muna magbasa. Sige po. Hallelujah. Yung maiksi, si Ate Junmin daw magbasa. Amen. Sige po, tayo makikinig. Hallelujah. Leviticus 23. Kabanata 23, verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, verse 2, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangili nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkaroon sila ng banal na kapulungan. Verse 3, 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit 7 araw kayo'y magpapahinga. Iyon ang araw ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo.
saan man kayo naroroon. Iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Amen. Hallelujah. So, yan po yung kay part ni Ate Junmin, ang itinakdang kapistahan. At sa 1 to, ano lang po si ate, no? 1 to 3. 1 to 3. No? 1 hanggang 3 na verses. Sige po, nanay. Yes, ang atin pong sunod na paksa, Pista ng Pasko. Pista ng Pasko. 4. Ito ang mga pistang itinakda ko. 5. Ang pista ng Pasko na gaganapin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. 6. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pangpaalsa. 7. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 8. 7 araw kayong mag-aalay kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa ika-7 araw, muli kayong magkakaroon ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 9. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises. 10. Sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. 11. Ito'y ititiwalag niya sa harapan ni Yahweh. Ito'y iwawasiwas niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. 12. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng isang lalaking korderong walang kapintasan at isang taon pa lang bilang handog na susunugin. 13. Sasamahan ninyo ito ng isang salok ng harenang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkaing butil at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. 14. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinigang o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning sundin ninyo habang panahon. Ate Junmin. Pista ng Pag-aani. Pista ng Pag-aani. Ang susunod po ay pista ng mga trumpeta. Pista ng Pag-aani po. Pista ng Pag-aani pa. Pista ba ng pag-aani? Opo, dito sa taas. Ito na lang. Pista ng Pag-aani. Verse 15 po, ate. Verse 15. Pista ng pag-aani. Verse 15. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani. Magpapalipas kayo ng 7 linggo. Verse 16. Ang ika-10 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkaing butil. Verse 17.
2 tinapay na may pampaalsa, isang salop ng harina ng bagong aning trigo. Ang gagamitin dito, ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Verse 18, magdadala rin kayo ng pitong tupa na tigi-1 taong gulang na walang kapintasan, 1 toro at 2 kambing. Ito'y susunugin kasama ng handog na pagkaing butil at handog na inumin upang ang usok niyo'y maging mabangong samyo sa akin. Verse 19. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. At 2 kordero na tigi-1 taong gulang bilang handog pangkapayapaan. Verse 20. Ang mga ito'y ihahandog ng pari kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Verse 21. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng isang banal na pagtitipon, isa may walang magtatrabaho. Ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Verse 22. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan, at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Amen. So, sa pista ng trumpita, patuloy po tayong makinig. Thank you po, Ate Junmin. Sinabi po dito, pista ng mga trumpita. No? Mababasa din to sa Bilang, chapter 29, verse 6. No? Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. No, ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpita. No, so sa verse 25, sa araw na iyon, huwag kayong magtrabaho, kayong magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. So, dito sa ang araw ng pagtutubos sa kasalanan. Ang sabi po dito, sino po yung magbasa dito? Ang araw, ako ba? Sige po. 28. Ayun na, saan na? Sinabi. 28. 26. 26. Sinabi pa rin, sige po. Sinabi pa rin ni Yahweh. Ako na lang po, no? Pistang mga trumpeta. Ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Dito ako na po natin dyan, Mino. So, sabi nila dito, sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon, ng inyong banal na pagtitipon, no? Mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. No, sa verse 28, huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ay araw ng pagtubos ng kasalanan. Ito'y isasagawa bilang pagtubos sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Verse 29, ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Ang verse 30, pupuksain ko sa harapan ng madla ang sinumang magtrabaho.
Sa verse 31, kaya huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas ng dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo sabi nga po nila dito saan man kayo naroon. So habang panahon po nilang sundin ito so puksain sabi po niya dito kung hindi susunod. So ganun po kay stricto si Yahweh dito no. So ang ating Panginoon no sa araw na iyon kayo ay dapat magpahinga at huwag nga kayong magtrabaho mula sa gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon at mag-ayuno kayo sa mga araw na iyon. No? So, yes, pista ng Stolda, sino po yung... Ang paksa po natin na sunod ay pista ng mga tolda. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, 34, sabihin mo rin ito sa mga Israelita mula sa 15 araw ng kapistahan ng 7 buwan. Magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. 35. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 36. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa 8 araw, muli kayong magtitipon upang sumamba at mag-alay ng pagkaing handog. Yon ay banal na pagtitipon, kaya huwag kayong magtatrabaho. 37. Iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkaing butil at handog na inumin ayon sa itinakda ng bawat araw. 38. Bukod ito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga at ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh at mga kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad sa panata. 39. Sa 15 araw ng 7 buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at 2 araw. 40. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera at mayayabong na sanga ng kahoy sa tabing ilog. 7 araw kayong magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. 41. Ang pistang ito ay ipagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw tuwing 7 buwan, taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. 42. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan. 43. Upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Last verse, gayon nga,
inihayag ni Moises sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh. Purihin ang salita ng Diyos. Praise God. Salamat po, no, Nanay Mina at Ate Junmin sa pagbabasa natin ngayon, no. Mahaba-haba po ang ating mga verses ay 1 to 44 po, no. Itong sa chapter 23, kunti na lang matapos din na po tayo sa dito sa Levitico, Book of Levitico, at papunta na tayo sa bilang. Pero no, mga 4 days, no, kay 27 hanggang 27 po ito. So, salamat sa Panginoon. A blessed, Yes, blessed Lord. morning again sa lahat. Ano? Amen. Hallelujah. No? So, ngayong araw na ito, tayo po ay tinuruan sa mga piyesta. Pero nakita natin yung kapistahan nila is about lahat sa pag-alay at paghandog sa Panginoon. Dito po sa nung ipinababa ni Moises, ng Diyos sa pamagitan ng buhay ni Moises, no? Siya ay po'y nangusap, sabi niya, ang kontekstong ito ay sa Levitico Kabanata 23, no? Ay ang pagtatakda ng itong banal na kapistahan o takdang araw sa pagsamba para sa mga Israelita, kabilang ang araw ng pamamahinga, no? Kabilang po pala ang araw ng pamahinga sa pag-celebrate nila sa pista, no, Sabat, no, Sabat. So wala pong sinasabi kung ano pong yung ibig sabihin ng Sabat, hindi po 'yun Sabado or Sunday, kundi wala pong araw na sinasabi, pero meron sa isang week, sa isang linggo, meron silang araw ng pamamahinga. Pista ng Pasko at pista sa mga tulda. So, mga banal na kapistahan sa Levitico 23, araw ng pamamahinga. No, banal na kapistahan nila ang ikapitong araw kung saan pinagbawal ang anumang uri ng trabaho. Hindi sila magtatrabaho dito sa kapistahan ng araw ng pamamahinga. Hindi sila pinagbawal talaga nila lahat ng uri ng trabaho. Yung sa kapistahan ng araw ng pamamahinga. Ito yung sundin nila habang panahon, sabi po, no. So noon nga po, noon sa panahon po ng mga Israelita, sa panahon po na sabi nga pag may trabaho patayin nga po, 'di ba? Hindi nga dapat magtrabaho, pati ang mga na nakituluyan lang, nanuluyan sa bahay, at lahat po hindi pwedeng magtrabaho sa araw ng pamamahinga. At iyan po yung batas nila noon. Ano po, pero temporary ito kasi hindi na po ito ginagawa sa ngayon kasi tayo'y mananampalataya pero hindi na natin ginagawa na nasa malaya po ang tao. Ano po, malaya, binigyan na po ng kalayaan ng Diyos ang tao dahil kay Jesus, no? So sa panahong yun talagang mapilit na hindi magtrabaho sa araw ng pamamahinga, hindi talaga sila nagtatrabaho, no? So sa Pasko at sa tinapay na walang libadura, pag-alala sa pagliligtas ng Diyos mula sa Ehipto, sabi nga po niya dito sa buwan ng taon, sa unang buwan at taon. Ito po yun, kada taon-taon po nilang ginagawa yung Pasko ng tinapay na walang libadura. So taon-taon po nilang ginagawa ito, pag-alala sa pagligtas ng Israelita, ng Diyos sa mga Israelita sa Ehipto, no? Pagpalabas. So ibig sabihin, temporary po ito para po to sa mga Israelita. Specific po, no? Specific na para sa kanila ang utos na ito at hindi na po ito ginagawa hanggang sa ngayon. Yung pati ng yung araw ng pamamahinga, Sabat, hindi po na talagang stricto na po ang Diyos ngayon, pero kung atin pong meron talagang day of rest, no? Sabat, no? So meron talagang ganun. Pero hindi na po sinusunod ngayon, no? As a permanent po temporary po ito sa panahon po ng mga Israelita, sa panahon na sila po yung gumagawa nito para sa kanila po ito, no? So pag-alala sa pagligtas ng Diyos mula sa Ehipto sa unang buwan ng taon. Ayun po, no? So ito po yung pangatlo pista ng mga unang ani, first fruits, no? Hanggang ngayon meron pang gumagawa po din ng mga first fruit offering, no? So ito ba ay temporary o permanent? No, first Temporary. fruit. Akin pong yung first fruit, yung unang ani, yung unang yung ngayon ang ginagawa po, wala naman minsan walang unang sahod,
pwedeng ibigay na first fruit, no? So, kung tayo nililid para, no, sa dito na piyesta ng unang ani, first fruit, sila, nagpipesta talaga sila. Pag may mga unang ani sila, ihandog talaga nila yun para sa Diyos, no? So, pag-aalay ng unang bahagi ng ani sa Panginoon, no? Yun po yung, kung basahin natin yan, dito yan sa Pisko, piyesta piyesta ng sa pag-aani, no, mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis ng ani. Ano po? So, araw ng pagdadala ninyo sa bigkis ng ani, magpalipas kayo ng 7 linggo, yung ika-50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw. Na pamahinga sa araw na iyon, magdala kayo ng handog ng pagkaing butil, 2 tinapay na may pampaalsa, isang salop na harina na bagong aning trigo. Ang gagamitin nito, ito ang handog ninyo mula sa unang ani. So, naghandog talaga sila para sa kanilang, pag mag-unang ani sila, naghahandog sila, nagsiselebrate sila. Pero hanggang ngayon, meron pang gumagawa talaga ng first fruit. Kung meron talagang gumagawa ng, para kung, halimbawa, unang ano ko to Lord, unang sweldo, akin po itong ihandog para sa gawain mo. Depende po yan sa leading ng ating heart. Meron po pa talagang gumagawa. Pero hindi na po ito compulsory o talagang para sa lahat. Kundi kung sino lang po yung nililid. Pero para mas lalo ka pang ibibless, mas maganda po talaga yung first fruit. No? So, first fruit offering. Iyon po yung first fruit offering. Unang ani dito sa ating binabasa. Based on context, nagdadala talaga sila ng sa pinaka-best na pinakaunang ani nila. No? First fruit. Katulad ng sa panganay, kung sa mga hayop, panganay na hayop, no, ang panganay na anak, no, ng isang tupa, no, turo, naghandog din po sila. So ito po yung ating tinitingnan kung first fruit, pinakauna panganay, no. So pinakauna, magdadala rin kayo ng 7 tupa na tig-1 gulang na walang kapintasan. Ayun po, no. So, dito po, ang sabi po na dito, ito'y susunugin kasama ng handog na pagkaing butil at handog na inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Ayun po, no, yung mga handog, yung sunugin, yung 7 tupa at mga pagkaing butil na hinani, yun po yung susunugin at ihandog para mabangong samyo para kay Yahweh. Ito po po'y temporary din po, no? Literal po ito, na matingnan natin literal, wala na pong malalim na kahulugan nito, literal, pero temporary sa panahon ng mga Israelita. Ano po, so, magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 kordero na tig-1 taong gulang bilang handog pangkapayapaan. Ito po ay temporary kasi may naghandog na, 'di ba? Tapos nang inahandog ng Panginoon yung mga handog pangkapayapaan. So dito nakita natin na temporary po ang mga ating binabasa, hindi na po ginagawa sa ngayon. Pero ang makita natin, ang Panginoon gusto po siya na ang the best ang ating handog sa Kanya. Hindi lang po tira-tira. Yes. Gusto po siya the best first fruit. Amen. Unang ani. Hindi pa nakuha. Halimbawa, kung mayroon tayong mga dumating, unahin talaga para sa Panginoon. Ayun po, no? So, dito po, hindi po tayo nag-challenge dito ng tithes offering, pero makita po natin na ang Panginoon ganun po siya. Tinetest po niya tayo ang ating heart. Minsan po, maalala na lang po natin yung tithes natin, yun na lang pong tira, no? So, dito po first fruit, no? First fruit, pinakauna, no? Pinakauna, no? Ang mga ito'y inihandog ng pari sabi na siya, kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng, sabi nga siya, ng isang banal na pagtitipon, isang may walang magtrabaho, no?
ni isa may walang magtrabaho dito, no, talagang utos, no, compulsory na hindi sila magtrabaho sa pag-off sa pista din ng pag-aani. May pista sila sa pag-aani, no. Ang tuntunin ito ay susundin ninyo habang panahon. Ayun po, no. Dito po makita po natin habang panahon sa kanilang mga Israelita or hanggang ngayon, kasi tayo din po ngayon ay nag-o-offer pa din, nag-o-offering pa din sa Panginoon. Kaya kung mag-offering po tayo, alam natin kung ano pinaka-the best para sa Lord. Hindi po yan about sa quantity but sa quality po ng ating heart. Kung ano po yung place of value niyan sa puso natin. Yan po ba ay pang secondary o yan po ay pinaka-the best offering natin sa Panginoon, no, sa kanyang gawain, no? Kasi hindi naman na kailangan ni Lord ng mga ganyan, no? Pero tinitest niya yung ating puso. Amen po ba? So salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Na talagang makikita natin kung paano po kumikilos ang Diyos sa ating buhay, kung paano po natin siya pinarangalan. Ano po? Salamat sa Panginoon dahil ang sabi po dito, sundin ninyo ito sa habang panahon. Sa mga Israelita lang ba? Hanggang ngayon hindi na po sa mga Israelita. Kasi habang panahon, pada din po sa atin ito. Nangungusap din po ang Panginoon para sa atin sa mga paghahandog sa ating mga first fruit o unang ani. Dapat mayroon, para pag mayroon tayong mga pinagpagalan, na maisip natin, Lord, hindi ito maangkin ko, Lord, kung wala yung blessings mo, kung wala yung pagsama mo, kung hindi ito nanggagaling ito lahat sa'yo. Lord, part po dito, ang pinakauna po ditong part ay gagamitin ko para sa yung mga gawain. Ayan mo. So, kasi makita din po natin kung paano po ito inuutos ni Lord noon. Pero ngayon hindi na utos, kundi conviction na lang sa puso po natin. Kung paano natin si Lord inuuna sa lahat ng ating mga panahon, oras, ang mga lahat, talent, time, and treasure. So, first fruit, fiesta ng pag-aani dito sa context na ating binabasa. Pero ito'y sundin sa habang panahon, no, sa habang panahon, ang sabi po dito, no. So, salamat sa Panginoon dahil tayo po ay namulay-bulay at we pray na tayo po ay si Lord po ay kausapin po tayo sa bawat isa. No, sabi nga po ni Ate Lita de la Paz, amen, our desires the best offering. Amen. Yes, so God deserve, no. Amen. God deserve the best offering. To sorry po malayo kasi, no. So, yes, tama po Ate Lita. Deserve talaga si Lord sa best offering, no? So, salamat sa Panginoon at sabi po ni Ate Linda Argilias, amen. Good morning, Pastora, pa-pray, pasama sa pray, sakit ng, ano po, no? So, malayo po kasi. So, isama natin sa pray, si Ate Linda, no? So, amen. Sabi ni Ate Lita din po sa taas, ano po yung sinabi, thank you ba? Ano sa taas po, Ate Junmin, makita mo ba? Patingin po na sa yung cellphone. Amen. Salamat sa Panginoon and glory to God. No? So ngayong araw na ito, tayo po talaga maraming pagtuturo si Lord sa bawat isa po sa atin ngayon. About sa first fruit, deserve talaga si Lord. Minsan hindi na natin siya maalala. Minsan na pagka tayo makatanggap, marami na tayong iniisip, pero talagang sa una nating pagtanggap pa lang, Lord, para to sa gawain mo. Ayun po, no? So, hindi po niya tinitignan ang quantity, ang kadami, but tinitignan niya ang value niyan. Katulad na po ng Juda na kahit na dalawang kusing lang po, pero yun po yung pinaka the best para sa kanya, pinaka best offering. Gusto ni Lord best offering, no? Sabi nga po ni Ate Lita, our God deserve the best offering, pero hindi naman niya kailangan yon. Kailangan niya yung puso mo na willing na sumunod, no? Willing sumunod tayo. Ano po? So, hindi po sa quantity but sa quality ng ating mga no, kung halimbawa kahit na ano pa yan kalaki, pero hindi naman yan pinaka the best, kasi hindi po pinaka first fruit o pinakaunang naisip natin si Lord. Doon talagang pinagpipistahan pa nila yung unang ani. Pista pa ka sa kanila pag may unang ani. Kung tayo ba kayo mag-aani, unahin ba kaya natin si Lord sa pag-isip sa mga gawain niya, or unahin natin ang mga sarili nating mga gusto, no, desire sa ating mga heart, no? Kaya depende po, no, kailangan sa ating buhay ngayon makita po natin itong pinaka
Kasi ito yung habang ngayon, sabi nga sa habang panahon, no? Yun po yung sabi po, no, gagawin natin ito sa habang panahon. Hindi na ngayon sa mga Israelita, pero sa atin po kasi nanampalataya po tayo talaga na ang Diyos ng mga Israelita, ang Diyos na ni Moises, ni Aaron, ng mga Levita, ng mga pari, ng mga Israelita ay Diyos din po natin ngayon. At kung sila ay naghahandog din po ng first fruit, tayo din po may paghahandog. Hanggang ngayon po, ini-exercise pa din yung offering sa church. Ano po, kung kita natin mula noon hanggang ngayon, mayroon pa ding offering. No? So, salamat sa Panginoon. And sabi nga po ni Ate Lorlinda Argilies, good morning, pasama sa pray, maalis sakit ng tagiliran at ngalay ng panga, maalis lahat ng sakit ko. Amen. Lord, salamat po sa sakit ni Ate Lorlinda. Pinalis mo na yan, ngalay ng panga, at saka tagiliran din po niya, Lord. Salamat, Lord. Binubunot namin ang lahat ng mga sakit at karamdaman niya, Lord. At nanampalataya po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga latay. Pinagaling na po kaming lahat at anuman ng mga sakit at karamdaman, lalo na sa specific na prayer na nagpa-comment talaga ng prayer si ate na hallelujah, hindi siya nahiyang mag-comment sa kanyang sakit sa tagiliran at sakit sa kanyang ngalay ng panga, Father God. Lord, katulad ng sinasabi mo, Panginoon, nakita mo, Lord, yung kapangyarihan na lumalabas sa yung sayo, Panginoon, nung may isang nanampalataya na humawak sa yung laylayan, Panginoon, at siya pinagaling mo kasi ang tinitignan mo yung faith. We pray, Lord, honor the faith of Ate Lorlinda Argilies at pinagaling mo na siya sa pamagitan ng yung mga latay, Panginoon. Kami ginamit mo lang, wala po kaming kapangyarihan, pero ikaw na Diyos na aming pinaglingkuran makapangyarihan. At sinabi mo, Panginoon, yung mga latay, yung 39 lashes na natamo mo sa cross, Panginoon, ay nagputol ng lahat ng sumpa ng mga sakit at karamdaman. At ngayon po, sa pamagitan ng mga latay mo, pinagaling mo na si Ate Lorlinda Argilies at sa lahat po may mga sakit at karamdaman ngayon, Father God, pati kay Ate Lori Patangi, pati kay Ate Lita Agron, Panginoon, Lord, yung mga friends ni Ate Ching Fong, Father God, pati na sa lahat-lahat na nandito, Father God, in the name of Jesus. Amen. Kaya, pinapanalangin ko na baka makalimutan ko mamaya. Amen. Salamat sa Panginoon na, pinagaling ka na, Ate Lorlinda, ang Panginoon ay ang ating faith in-honor ni Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. And kay Ate Jessica, watching din po Ate Jessica. Yes, Lord. Yes, Lord. Blessed Glory morning. to God. Amen. Salamat po, no. Kanina nga, parang kumati nga yung dito ko. Parang may sumakal sa akin na wala po. No? Sabi ko, in the name of Jesus, wala kang karapatan sa katawan na ito. Yes. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. May authority po tayo. Yes, Hawakan lang po Lord. natin yung mga may sakit at karamdaman na, ang mga nararamdaman natin. Hawakan lang po natin lahat yan. At binigyan tayo ng authority ni Lord na palayasin lahat yan. Wala na po tayong iba, kung malayo, hindi naman tayo makapaglihan agad sa mga pastor. Kasi tayo po binigyan po, the moment na tinanggap natin siya bilang Panginoon Hari at tagapagligtas, ibinigay na po niya yung authority para sa atin. Hawakan natin ang lahat ng parte ng ating katawan at sabihin natin, ikaw sakit, wala kang karapatan dito, umayas ka sa pangalan ni Jesus. Sa pamamagitan ng latay ng Panginoon ay pinagaling na ako. No? Amen. Past tense po yan. Pinagaling. Pinagaling. Ibig sabihin, tapos na. Pinagaling na ako. No? Pinagaling na tayo. No? 1 Peter 2:24. No? Sabi po niya diyan, no? Salamat sa Panginoon dahil tayo ay pinagaling na matagal na. Ano po? Dahil sa mga latay ng Panginoon, no? So, salamat sa Panginoon, tayo ay talagang amen, amen and amen, sabi ni Ate Jackie, no? Sa oras na ito, sa first fruit tayo na, sa first fruit offering ang ating pag-aani, pista ng pag-aani dito. At sabi nga niya doon, gawin at sa habang panahon, ang sinabihan niya yung mga Israelita, no? Israelita ang sinabihan niya, sa mga Levites, no? So, tayo po ngayon ay may apply din. Kahit na sa kanila to sinasabi, pero may apply din po natin sa ating kasalukuyang pananampalataya, kasalukuyang pagsiserve sa Lord. Amen? So, kasi ginagawa pa din natin ngayon, hanggang ngayon, yung offering. May mga ibang churches pa din na gumagawa ng first fruit. Ano po? So, the moment na ginagawa ito, mas lalo pang binibless yung hindi, kasi nga po, kung napilitan lang po tayo, wag na lang po. Kasi sabi nga po, God loves the cheerful giver, no? So, ibig sabihin, yung nagbigay na may
kagalakan. Kung tayo naman po hinupilitan, wag na lang po kasi kusang loob po, no? So, salamat po no sa itong offering na pag-aani. Sila talaga ano talaga sila. Kanila talagang ini-exercise na maghandog at silang lahat ay gumagawa dito nung time na yun, no? So, ito'y talagang sinusunod nila kasi ito po'y utos ng Panginoon sa kanila, no? Sabi nga po dito sa 22, wag ninyong aanihin ang nasa gilid. No? Sabi nga, wag ninyong anihin ang nasa gilid ng triguan at wag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubayan na ninyo iyon sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. So si Yahweh, so noon pa talagang inaano niya na bigyan po yung mga walang yung mga dayuhan, yung walang mga aanihin, wala silang lupa, wag na daw yung mga tagaliran. Sabi po no dito talagang literal talagang sinabi ni Lord. Literal makikita, may fact dito sa sinasabi, may katotohanan na talagang ayaw ni Lord yung madamot. Ano po? Sabi nga po niya dito, wag na ninyong anihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Hayaan na. No, ayan, wag yun bang ubusin lahat talaga yung nandoon sa gitagaliran. Kasi sabi pong next dito na talata na wag daw pupulutin nga yung uhay na nangahulog, wag na pupulutin, nalaglag. Ipaubayan na ninyo iyon sa mga mahihirap at mga dayuhan. Yung wala kasi wala silang lupa doon, mga dayuhan sila, no? Ako si Yahweh ang inyong Diyos. No? So, the more na sumunod sila, the more sila napagpalain. The more pala na hindi tayo madamot, the more tayo napagpalain. So, sabi nga dito, no? So, ibig sabihin na talagang may utos noon, no? So, hindi naman nakalagay dito na pero yun po ang pinaka-specific. Ang pinaka-specific dito, ako si Yahweh na inyong Diyos. Pag may pananalig tayo sa Diyos, hayaan na natin yung mga iba na maiwan ay, no, talagang sinadya na iniwan. No, sinadya na iniwan, mga nalaglag, hindi na pupulutin, no? So, nandoon po. So, yun po yung kasama po sa pagpista ng pag-aani. No? Pag tuwing mag-aani sila, may pista. At ang unang mga ani nila ay ihandog nila sa Diyos. Ayun po yung sa mga time ng Israelita. Po? Pero ngayon may apply pa din tayo sa kasalukuyang pagpupuri natin, pagsasamba natin sa Diyos. Po, ito po yung ating ini-exercise pa din ng yung tithes, yung offering, yung first fruit. Ini-exercise pa din sa ibang mga churches din po yung first fruit. Yes. Amen and amen. Amen po. No, salamat po Ate Lita. And amen and amen, sabi ni Ate Jackie. Sabi niya, piyesta, pa yung mga piyesta ng mga linggo, weeks, no, Pentecost, sabi, pagdiriwang makalipas ng 7 linggo mula sa unang ani. So, 7 linggo mula sa unang ani, meron din silang celebration, no? Ito po yung piyesta ng mga trumpita, no? Sabi nga, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ika-7 buwan. So, pagka unang araw sa ika-7 buwan, magbilang po sila ng ika-7 buwan. Tapos, yung unang araw noon, July 1. no? So, hindi na din matiyak kung ano yung araw din po ng anihan kasi wala namang sinabi po, no? So, unang araw ng ika-7 buwan, sabi po, mula sa pag-ani. No, malinaw po dito sa instruction, no, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ika-7 buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpita. May tunog ng trumpita at doon po sila, sabi sa araw na iyon ay huwag kayong magtatrabaho, kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. So, yun po, ang mga kapistahan. Tingnan nyo po, ang mga kapistahan nila ay about lang po lahat sa Panginoon. Wala pong ibang pinagpipistahan sila. So, about lang po lahat sa Panginoon, Diyos natin, at wala na pong ibang pinipistahan sila. Wala pong ibang hinahandugan po sila. Kasi po, ang ating Panginoon po ay Jealous
God, no? Ayaw niya ng marami pang mga piyesta. Ano po, so ang araw ng pagtubos sa kasalanan, meron din pong araw ng pagtubos ng kasalanan. Dito sa araw ng pagtubos ng kasalanan, sabi nga po dito ay araw ng pag-aayuno at paghingi ng kapatawaran. Sila pong lahat, sa pagtubos ng kasalanan, silang lahat po ay mag-aayuno. Ano po yung ayuno? Fasting. May fasting po sila. No? Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos ng kasalanan. So, Day of Atonement. No? Sa araw ng pagtubos ng kasalanan, sa atin po ngayon, si Jesus na po yung nagtubos sa kasalanan. Wala na pong ibang handog. Wala na pong ibang inihandog na. Ay wala na pong kailangan pang ihandog. Kaya nanampalataya po tayo na si Jesus po ang pinaka-atonement. No? Siya yung nagtubos sa ating kasalanan. No? Araw ng pag-ayuno at paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. No, tayo po ay, syempre tayo po ay tinanggap na po natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Hindi na po tayo kasama dito sa araw ng pagtubos ng kasalanan. May nagtubos na, isang pagtubos lang, no? Wala na pong ibang mga paghandog, no? Si Jesus, kaya ang atin na lang po ngayon ay sa pananampalataya natin sa Panginoon, no? So, mayroon pa nang nagpa-fasting, wala po tayo, ang pagpa-fasting naman ay lifestyle po ng isang Christian. Kaya hindi natin pag mayroong nag-fasting din po kasi dito kay temporary ba ang fasting o permanent? No, ito'y hanggang sa sa bagong tipan, nagpa-fasting pa din si Jesus. Si Jesus yung pinaka-model sa fasting. 40 days po siyang nagpa-fasting. No, prayer and fasting. Hindi lang po fasting, prayer and fasting, pag-aayun, no? Panalangin at pag-aayuno, prayer and fasting. So, permanent po ang fasting. Hindi po siya temporary lang. No? So, ang pagpa-fasting dito, kailangan nilang mag-fasting sa kanilang mga kasalanan. Pero ngayon, ang atin pong pagpa-fasting, kailangan nating mag-fasting para malalo pa nating marinig ang boses ni Lord, the clarity of the voice of God, no? So, sa akin, ini-exercise ko pa din yung fasting kasi ang prayer and fasting ay isang Christian lifestyle. Ang totoong Christian ay talagang meron din pong araw na ihandog ang kaniyang sarili sa pagfocus sa prayer, sa pagfocus sa pagbasa ng salita ng Diyos, kasi the moment na mag-fasting po tayo, mas more na marinig natin yung linaw ng boses ng banal na Espiritu. Amen. Ang pagpapasting, hindi po yan paghingi ng ating mga pangangailangan, kasi given na po yan. Si Lord, kahit hindi tayo magpapasting, binigay na po lahat ng ating mga Lord. pangangailangan. Yes, Alam niya. Lord. Thank you, Hindi pa Lord. tayo nagsasalita, alam niya ang ating mga Thank you, pangangailangan. Lord. Thank Hindi lang you. yung gusto natin, kung hindi yung need natin talaga. Hindi yung gusto ko to, hindi yung want, but you need. Kasi and God will supply all of our needs. So, dito po, hindi tayo malayo sa pagpa-fasting, hindi po yan sa paghingi, kundi sa pagpalalim sa ating relationship sa Lord. Sa pagpalalim, kung gusto natin na ang presensya ng Lord mag-manifest sa atin, lalo na pag bugnutin ka na, hindi mo na maunawaan, alam mo na yung ibabaw na yung laman sa atin, makalaman ng mga isip, makalaman ng mga gawain, ang talagang pag foot off sa ating flesh ay fasting. Kaya dito, ang fasting nila ay sa pagtubos sa kasalanan. Tapos na, may nagtubos na sa ating kasalanan. Ang pagpa-fasting natin, hindi na po, sabi nga po ni Jesus, hindi po sila magpa-fasting. Ngayon, na nakasama ko pa nila ako, pero ang mga apostoles, diyan na po sila nagpa-fasting nung si Jesus ay umalis na. No, umalis na, makyat na sa langit, doon na po sila nagpa-fasting yung mga disciple niya. Sa atin po, sa bagong tipan, ito po ay permanent po yung fasting. Hindi po siya temporary lang po dito. Sa mga time na yon, nag-fasting sila sa pagtubos sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, mag-fasting po tayo para po mas lalo pa tayong mapalalim sa relationship with the Lord, no? So, hindi po yan, ang pa-fasting, hindi po yan na pilitan, kundi kung nililid ka sa puso mo. Pagpusuan po yan, no? Kasi hindi po biro na hindi ka kakain.
Hindi ka kakain tubig lang, hindi po yan biro. Hindi natin kaya pag wala pong pagsama sa banal na espiritu sa atin. Ano po? Amen. Kaya kailangan po no sa dito po no sa pag-aayun no, ito yung sinasabi nga dito, araw ng pagtubos di of atonement, araw ng pag-aayuno at paghingi ng kapatawaran sa kasalanan. Tayo din po repentance, 'di ba? Sa atin repentance po ang dapat exercise natin. Repentance. Na may nagbayad na, may nagtubos na, pero minsan kasi hindi na tayo nakikinig, hindi na tayo nakikinig sa dikta ng Holy Spirit kasi makalaman. So, kung kailangan natin, Lord, kailangan kong i-put off ang flesh ko, yung sobra ka ng galitin, nag-alala ng hamba, kasi minsan mataba lang tayo sa physical, pero kumusta ang ating spiritual? Kumusta ang ating pakipagrelasyon sa Panginoon? Malalaman mo po kung ang isang tao, ang isang Christian ay sakitin na po yung espiritu, sakitin na po yung kanyang pakipagrelasyon sa Lord, yung sobrang bugnutin. Kunting ano lang nagagalit, mataas na yung mga buses. Malalaman mo yung galit o hindi galit, 'di ba? Kasi malalaman natin 'yan, mukha pa lang makikita na natin yung galit at hindi galit at yung mga sa tono sa pananalita. Ano po? So sa ating Yes. buhay, pagka gumaganon-ganon na yung puso mo, ay nako, parang may dagana, parang ano na. Kaya minsan kailangan ako pag ganun na po, kailangan ko nang mag-prayer and fasting. Kailangan ko nang i-put off yung flesh ko. No, ngayong doon araw ng pagtubos at sa kasalanan. Pero may nagtubos na, one time perfect sacrifice. Ano na lang po ang gagawin natin tuwing mag-fasting tayo? Ito po yung pagpalalim ng ating pakipagrelasyon sa Panginoon. No, kung tayo po yung malalaman natin, Lord, bakit ba ganito na yung puso ko? Bakit ganito? Ba't lagi akong galit? Kailangan mo na ng pagpalalim sa pakipagniig mo sa presence ni Lord. Kasi presence lang po ni Lord ang makawala po sa mga ganong mga pag-alala, pangamba, pagkabalisa. Minsan mga dito tinitest na ako ng mga nakaraang araw, pero ngayon ay sabi ko nga tinitest ako sa pag-alala sa aking anak. Sabi ko nga, Lord, ano na po to? Sabi ko nga, Lord, patatagin mo ako. Nung sinabi ko patatagin mo ako sa mga pagsubok, kasi hindi naman natin hihingin sa Lord na, Lord, alisin mo yung problema. Hindi po, kasi kaya nga binigay ni Lord yung mga pagsubok na yun para tumatag po tayo. Yes. Kaya binigyan tayo ng mga kasama na talagang hindi din maunawaan para tumatag ka. No, so sa atin minsan ang atin pong testing ay mga kasama mo lang. So, pag hindi ka tumatag sa mga kasama mo, paano ka tumatag sa mga panahon, no? Kaya sabi, Lord, alisin mo, hindi po. Lord, patatagin mo ako sa mga pagsubok na ito. Patatagin mo ako sa mga problema na ito, Lord. Patatagin mo ako sa mga nararamdaman ko, sakit karamdaman. Alam ko, Panginoon, binayaran mo na to. Pero kailangan din po natin na tumatag. Na talagang, kung faith natin, pinagaling mo ako, pag tinitingnan, masakit pa naman, depende po sa sasabihin sa ating bibig, no? So, kailangan, pag sinabi mong pinagaling ka na, dapat patatagin mo, Lord. Di ba, sa sinabi mo, sa pamagitan ng yung mga latay, pinagaling na ako. Dapat ganun, hindi po paiba-iba. Kasi yung paiba-iba ang ating sasabihin sa ating bibig, yan po ang hindi po faith po yan. Sabi nga po, kung tayo po daw ay may nanampalataya, tapos mamaya hindi na naman, para tayong alon. No, nagdadalawang isip tayo para tayong alon na sa dagat na wala pong mararating, pasulong, paurong, gaganon, at itong pananampalataya na ito ay wala pong mararating. Kaya kailangan po talagang matatag po tayo. Pag hindi pa tayo naging matatag, pwede po natin na, Lord, gusto kong gawin ko to para sa iyo. Gusto kong mag-focus, kasi kung mag-focus ka, pag mag-prayer and fasting ka, huwag kang magtrabaho, di ba? Huwag kang magtrabaho, focus ka. Marami pong yung guide, no? Maraming mga guide paano mag-prayer and fasting, spiritual. At ang pag-prayer and fasting, hindi po yan sa pagbigay sa ating mga hinihingi, hindi po. Ito po ay pagpalalim sa ating relationship sa Panginoon. No, tingnan mo po nga si Moises nung nag-prayer and nag-fasting siya, nung pumunta siya sa bundok sa Sinai, pagka 40 days, grabe, na kanyang kalwalhatian ng Lord. Hindi na makatingin ang mga tao sa kanya. Pag mag-prayer and fasting tayo, lalong magliwanag po tayo sa Panginoon. Bakit po? Kasi na-put off na po yung ating flesh. Ano ka na lang, bakit kaya hindi na ako ganito kagalitin? Dahil nga po pala sa prayer and fasting po yan, no? So, noon,
ang pag-prayer and fasting nila sa pagtubos sa kasalanan. Pero kasi ngayon hindi na po kasi may nagtubos na, ang atin na lang po ay pagpalalim sa ating pakipagrelasyon sa Panginoon, no? So, ang fasting po ay permanent po para sa atin. Yes. No, bilang isang Christian, ito po ay Christian lifestyle na po. Basic Christian lifestyle, kasama na po sa basic Christian lifestyle ang pagpa-fasting. Hindi po temporary but permanent na po siya. At saka yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pamulay-bulay, araw at gabi. Kasama itong ating ginagawa, devotional time, every day, at kasama yan sa daily Christian lifestyle. Pag mga Christian tayo, hindi talaga pwedeng hindi tayo magbasa sa salita ng Diyos. No, di ba? Amen. So pista ng mga trumpita, araw ng pagtubos, pista ng mga tulda, pista ng mga tulda, 7 araw na pagdiriwang sa pag-alala sa paggabay ng Diyos habang sila ay nasa ilang. So specific po para po to sa mga Israelita, temporary po ito na mga pista. So kahulugan at konteksto, itinuturo nito ang kabanalan at kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa Diyos. Ayan po, no, ang itinuturo dito sa mga kapistahan na ito, na tingnan nyo po, walang iba pong pinipistahan dito. Walang iba pong inahandugan. Ang Panginoon lang pong natin. Amen. Ang Panginoon makapangyarihan Yes, sa lahat. Lord. Yes, Panginoon na may Lord. likha ng langit at lupa, maglikha ng ating buhay. Wala pong iba po. No, itinuturo nito ang kabanalan at kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa Diyos. Sa bagong tipan, ang mga kapistahang ito ay anino o larawan din ng mga espiritual na katotohanan na natupad kay Hesukristo. No, yung mga Day of Atonement, yung pagtubos, si Jesus po ang siya yung talagang atonement, no, sa atin. No, wala na pong iba. No, so ngayong araw na ito, kung mag-fasting man, itong fasting, itong first fruit, itong offering, ang permanent po dito fasting, ang permanent po dito offering, kasi hanggang ngayon nag-offering pa din tayo. Iba't iba lang na hindi na po mga hayop, hindi na po mga pagkaing butil, pero kung meron man tayong at nililid tayo, adalhin ko to sa church, sa mga naglilingkod sa church, no? Kasi ikaw naman ang i-bless, kayo naman ang i-bless, di ba? So, tayo naman ang i-bless. Kasi ako po, pag mayroon din akong matanggap, hindi naman po aakinin. Kasi alam natin kung saan po ito mapupunta. No? So, sa ating buhay, pag natanggap ko, Lord, unahin ko po to. No? So, kailangang isagawa. Kasi kung magtuturo ako nito, kung hindi ko isinasagawa, wala po itong kapangyarihan sa akin. Pero isinagawa ko talaga yung first fruit, yung offering, no? So, tithes and offering, kaya kailangan po sa ating buhay, permanent po yan, yung mga offering, at ang permanent po dito, sa paghahandog sa Panginoon, ay yun pong ang atin po palang prayer and fasting, ito po'y paghahandog, pagbigay ng oras din po para sa Panginoon. Ano po? So para hindi tayo ma-out of context nito, totoo po talaga. Ito sa araw ng pagtubos, para sa pag-celebrate po yan. Sa nag-ayuno sila, wala nga makakain. Niisa no po, kailangan silang lahat. Pero dito sa atin ngayon, depende sa leading po ng Holy Spirit sa atin. Kasi nasa puso po siya. So, may mga time talaga na ako po, may mga time na nililid pa, 3 days. Lord, gusto ko pong ikaw marinig. No, lalo na pag namimiss mo yung presence ng Lord, ang sarap po mag-fasting. Na yung hindi po napilitan, kasi wala namang pilitan po yung fasting. Ikaw po yun. At ang pakipagrelasyon natin sa Panginoon. Amen? So, amen. Thank you, Jesus. Sabi ni Ate Lita Diapas, sabi natin sila si amen. Sabi din po ni Ate Jackie, amen. Amen. So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay may mga pagtuturo si Lord sa atin ngayon. So, we pray na naunawaan po natin ito, na ito po ay mga utos ni Yahweh, unang Panginoong Diyos, sa mga panahon sa mga Israelita. Pero meron pa po tayong may apply ngayon sa bagong kapanahunan natin, sa time natin, sa ating pananampalataya sa Panginoon. May apply din tayo sa church, sa ating pakipagrelasyon sa Panginoon sa time ngayon. Ano po? Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay may mga pagtuturo ni Lord sa umagang ito. So, sige po, at nanay, kung ano po yung nakuha niyo po dito po sa ating binabasa, o paano po i-apply ito sa totoong buhay, as may key insight ka po. No? Hallelujah. Glory to God. Ang sa akin po dito talaga tunay na
Ang ating pinag-aaralan dito sa Levitico, pirmi na lang yung mga bagay-bagay na tuntunin na dapat natin sundin. At alam natin naman, at paulit-ulit din, na ang karamihan dito talaga ay temporary. Pero ang akin talagang permanent na laging nakukuha dito, at merong idinagdag na isa, ang laging nasasabi dito, ako si Yahweh. Gusto niya na ang kanyang tuntunin ay laging masunod. Dahil sabi nga niya, ako si Yahweh, ako na si Yahweh na inyong Diyos ay banal, gusto ko kayong magpakabanal. Hindi man binanggit dito ulit, katulad ng sinabi kahapon, ginawa ko kayo para sa akin. Yun pa rin yun ang nilalaman eh. Kaya dapat tayo maintindihan natin dito yung laging kapahayagan na siya talaga ay dapat napurihin, pasalamatan, igalang, sundin ang kanyang tuntunin. At palibhasa tayo ay narito na sa bagong tipan, itong sa ito ay luma pa talaga. Puro temporary, pero kahit ganon, ang laging sinasabi sa atin, dito nga, huwag kayong magtatrabaho sa panahon ng pangingilin, pista ng pangilin. Dito tayo ngayon sa bagong tipan, kung paano natin ginagawa ang pista ng pangilin, talagang tayo ay derechahan na kung tayo ay mag-celebrate, ang pangilin sa atin ay ang araw ng linggo. Ibinigay na sa atin yung 6 days na talagang pwede nating magawa ang lahat ng ating hanap buhay o ano paman. Pero ang laging sabi, kayo ay magpahinga sa araw ng pangilin or pista ng pangilin, at tayo na mga anak ni Kristo, anak ng Ama na kapatid ni Kristo, ang ating pamahinga ay araw ng linggo. Kaya kung maaari, gawin natin ang kaparaanan, lahat ng bagay na tayo ay mangilin pag-araw ng linggo. Huwag nating ipagpapalit ang ating pagdiriwang na pakikipag-ugnayan sa Ama kapag araw ng linggo. At nasa pinag-aralan pa rin paulit-ulit, kapag ang araw ng pangilin o araw ng linggo, araw ng pagsamba, ay ipinagpalit mo sa kung ano man ang ipinalit mo. So it means to say, ang diniyos mo ng araw na yun ay yung ipinalit mo. Kaya dapat tayong maging maingat sa lahat ng ating gagawin. Ang unahin lagi natin ay ang Panginoon Diyos. Dahil ang lahat ng kabutihan, ibinigay na sa atin ng Panginoon Diyos. Yes, alayin natin, lagi nating alalahanin. Ibinigay na sa atin yung 6 na araw. Ang 7 araw gawin nating pamamahinga. Hindi naman ibig sabihin ay yung 7 araw na yon na pamamahinga, huwag tayong maging masyadong pilosopo o ano paman. Pag sabing pamamahinga, ilagay mo lang sa tama yung iyong mga gagawin. Kung katulad dito sa Nyuga, nangyayari, ang ating pagsiselebrate dito ay sa tanghali, pwede ka pang makagawa ng mga bagay na hindi naman kabigat sa umaga. Pero huwag natin tayo, para sa akin sarili, huwag mo menang gagawin na kung kailan talagang nandun na ang oras ng pagsamba sa kakaalis at iiwanan mo siya. Ibig sabihin, kung ano man yung ipinalit mo sa Kanya, yun ang Diyos mo. Kaya Lord, hinihingi ko po sa inyo, tulungan niyo po na sa araw ng pakikipag-ugnayan sa inyo, huwag akong mawawala. Yes, sapagkat napakahirap po, napakabigat. Noong papalitan ko ng anumang bagay ang pakikipag-ugnayan sa inyo. Yun naman. Kaya nga lagi sabi niya, laging sabi pa ulit-ulit, ako si Yahweh, ako ang inyong Diyos. Hindi man binanggit dito at walang binanggit sa ating binasa ngayon na kayo ay magpakabanal. Nandun yun. Nakasikret yun. Kayo ay magpakabanal dahil ako ay banal. Laging ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sundin ninyo ako, kaya gawa natin ang kaparaanan na araw ng pagdiriwang ay huwag siyang kakalimutan. Huwag siyang ipagpapalit sa ano pang bagay. Amen. Amen. Salamat po. So, Ate Junmin, ano po yung madagdag din po sa ating nabasa ngayon? Hallelujah. Diyos ay pag-ibig.
Ito nga ang dumating sa puso ko ngayon. Ang Diyos ay pag-ibig lang ang dumating. Kumanta na tayo. Okay. Sige po, manalangin po muna tayo sa mga nanonood din po, no? Thank you, Lord. So, ayun, wala pa daw dumating sa kanyang puso, pag-ibig lang, pag-ibig ni Lord. Amen po. Ganun po, no? Kasi, siguro, satisfy na siya doon sa mga sinasabi po. Amen. And I pray na tayo din po, no? Sa ating buhay po ngayon, kailangan po na talagang tingnan po natin kung ano po ang ating mga ginagawa. Dahil po dito po, kasi may nagtubos na po, no? Ang ating mga pag-aalay, kailangan may oras tayo sa Panginoon. Kasi si Lord po ang pinakabuhay natin. Siya po ay nagbibigay ng buhay sa atin. Siya po ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, second chance, na instead na mapahamak tayo sa kadagat-dagatang apoy, isa po tayo sa naligtas at isa po tayo sa dinala niya sa kalinawagan from darkness sa kadiliman to light, no? Kailangan po yung mga pagpiesta natin ay ibibigay natin yung mga pag-celebrate natin una talaga lahat sa Panginoon. Walang iba po. Ang ating paghandugan ng ating lahat ng mga lahat ng meron tayo, no, for God's glory, para sa kaluwalhatian niya, no? Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Amen. Glory to God. David, sabi natin, Ching Fong. Yes. Salamat po sa lahat. And patuloy tayong manalangin sa bawat isa. Salamat yes, po. Lord. Hallelujah. Sabi nga po, good morning po. Pasama po sa pray. Hallelujah. Sakit si Ate Lita. Nagano siya, no? Opo. Naipanalangin po kanina si Ate Lorlinda. Amen. So, nangalay po yung pahiram po. No, so salamat sa Panginoon, and tayo po ay comment lang po, no, kung may mga iba pang mga prayer request din po, no. So salamat sa Lord. No, ngayong araw, sabi nga po niya, amen. Thank you po, Nanay Mina, sa magandang insight po sa inyong lahat. Amen. Salamat po, sabi po ni Ate Lita, no. Salamat po, at salamat dahil tayo po ay pinagpala ni Lord, no. So doon po, hallelujah. So sa doon po iba kasi na so good morning po, pasama po sa pray, masakit, no, maalis, no. Ganina to, itong comment din po ni Ate Lorlinda, masakit ang so, hindi po kasi nakita dito, no. So, salamat po kay, ano po yan, parang kay Ate Lorlinda po, no. So, painalangin na din po kanina, no. Yung lahat ng mga sakit at karamdaman ay pinagaling na ni Lord. Amen. Salamat, no. So, ngayong oras na ito, tayo manalangin pa. Patuloy natin manalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So, po ate, ano po yun? Ganun din. Yan nga, Nangalay kay ang Ate panga. O kay Ate Lorlinda po yung comment din po kanina. Amen. No, ni-replace lang po niya. Kay Ate Lita, good morning po. O kay Ate Lorlinda yan na ano kanina. Yes, hallelujah. Sa Ate Jackie, andiyan pa din, no. Salamat po sa lahat. And we pray na tayo po'y manalangin para sa bawat isa. Yes, Lord, sa oras na ito, patuloy kami nagpapasalamat, Father God. Patuloy kaming nagpupuri sa iyo. Patuloy naming itinataas ikaw. Patuloy naming kinikilala, Lord, na ikaw ang Diyos na may hawak ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, na nalaman namin po itong sa Levitico chapter 23 about sa mga kapistahan, Father God. Ang pagpipista na ito ay lahat ng ito ay inihandog para sa iyo, Lord. Gusto ko, Panginoon, na ang lahat ng mga gawain namin, Father God, ay walang iba ang mataas ikaw. Sa lahat din ng mga pinagpagalan, walang ibang una naming ialayan, ikaw lang din po, Panginoon. Thank you, Lord. Lead mo kaming lahat sa tunay na pagsamba na ikaw po ang mataas, maluwalhati, paparangalan. Father God, Lord, salamat sa dalisay na puso sa bawat isa. We pray din po, Panginoon, para sa may mga sakit at karamdaman, katulad ni Ate Lorlinda, pangangalay sa kanyang panga, masakit ang kanyang maalis na po yung mga sakit ng lahat, sakit sa dibdib, lahat ng niya, mga Lord, ano mga sakit mula ulo hanggang paa po, Panginoon, hanggang
Lord, sa pinaka, sa labas, sa loob, Father God. Panginoon, alam namin, Panginoon, walang, no, pinagaling mo na yan. Lahat na may mga sakit at karamdaman ngayon, Father God, pinagaling mo na. In the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Lita de la Paz. Alam mo siya pagpalain at ang buong pamilya niya, kay Kuya Bob. Salamat po, Panginoon, sa good health and protection lagi, sa buong pamilya nila po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ninunguna. Salamat sa mga blessings upon blessings, Lord. Salamat sa mahabang buhay at walang sakit karamdaman. Salamat sa ministry din po, Panginoon nila, Lord, forever young, na mag-speak din po si Pastora Nelia, Panginoon, sa kanila. Malapit na po si Pastora na makapunta din sa kanila. Salamat po, Panginoon. Kanilang pagkikita, lalo po silang pagpalain din po, Panginoon. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Sa pagtanggap nila kay Pastora, lalo mo silang pinagpala sila, Kuya Bob. Father God, in the name of Jesus, Lord, hallelujah, dahil alam namin, Panginoon, pang isang lingkod, sabi nga po ng salita mo, isang basong tubig lang may offer sa isang lingkod, Panginoon, ay pinagpala mo ang mga nagbibigay sa mga lingkod na mo, Panginoon, in the name of Jesus. Sabi po, Panginoon, lalo mo silang pagpalain at ang buong pamilya ng mga De La Paz family, sa kanyang kapatid din po, sa kanyang sister-in-law, kay Ate Olive De La Paz, sa kanilang, sa kay Kuya Francisco, Panginoon, De La Paz, Panginoon, at sa buong pamilya nila po, Panginoon, at sa buong pamamahala nila sa Mr. Suabe, si Charon, lalo po silang pagpalain, Lord, at si Ate Jessica, na lagi din po ditong nanonood, nasa Mr. Suabe, si Charon din po siya, Panginoon, ang pinsan ni Ate Dita, lalong pong pagpalain, Father God, in the name of Jesus, good health and protection lagi kay Ate Jessica at sa buong of the Yanela, San Juan family, kaya si San Juan din po, Panginoon, na pinsan din po ni Ate Lita, Lord. In the name of Jesus, salamat po, Panginoon, dahil patuloy po na ikaw ay kumikilos sa buhay ng bawat isa, lalo na sa buong mga pamilya din po nila, Lord. In the name of Jesus, patuloy kami nanalangin para kay Ate Tess Robiniol at sa buong Robiniol family. Salamat po, Panginoon, pinagaling mo na siya sa kanyang Panginoon, injury sa tuhod, pinagaling mo na, pinalaya na sa sakit at karamdaman sa pangitan ng inyong mga latay, at salamat din po sa fast recovery po ni Dr. Hart at sa buong pamilya din po, Panginoon, ng Robiniol family, Lord, sa kanyang apo, sa kanyang mga anak, lahat. Salamat sa good health and protection at sa lahat, sa favor, Panginoon, sa buong pamilya ng Robiniol family, in the name of Jesus. Sa buhay din po, Panginoon, Ate Celsi, Father God, at sa buong pamilya din po nila, Ate Celsi, Panginoon, Celia, sa Balayanay, sa kanilang dalawang anak po, Panginoon, kay Simon, kay Hallelujah, kay Lisel at kay Ma'am Beverly, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay nag-iingat sa kanyang mga anak at kanyang mga apo po, Panginoon. Ni Ate Celsi, sa mga lahat ng mga friends niya, Lord, magiging pagpapala po siya, channel of blessing po siya, na mashiran din po niya sa mga salita na namulay-bulayan dito ang kanyang mga kaibigan din po ni Ate Celsi. In the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Tita, Panginoon, Reyes Ripardo, Panginoon, sa kanyang dalawang anak, Simon, Lord, hallelujah, si Samuel, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, niingatan mo ang buong pamilya ng Ripardo family, sa pamumuna kanyang ina po, Panginoon, na lagi pong nakapanood din po dito, kay Ate Tita, Lord, in the name of Jesus. Lord, salamat din po, Panginoon, Lord, sa buhay din po, Panginoon, ni Ate Jackie, Lord, Latchon Bagabaldo, in the name of Jesus, lalo po silang pagpalain at ang buong pamilya din po nila, Lord, in the name of Jesus, lalo mo makikilala kanya, mapalalim ang kanyang relationship sa iyo. Lord, thank you, Lord, sa pag-ingat mo sa kanyang anak, sa kanyang apo, sa lahat ng mahal niya sa buhay, ni Ate Jackie, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa kanilang pag-alis, pag-uwi sa bahay, in the name of Jesus. Lord, thank you din po sa buhay ni Ate Chingfong, lalo po siyang pagpalain, Father God, Panginoon, Lord, at ang buong dalawang anak niya na kanyang laging kasama, kanyang isang anak, Lord, Panginoon, at ang mga apo niya. In the name of Jesus, Panginoon, salamat sa pag-iingat mo sa buong family, at Lord, sa kanyang mga friends din po, Panginoon, kay Ate Lori Patangi na nanood din po kanina. Salamat po, Panginoon, dahil ang kanilang pagpunta sa doktor, Father God, Lord, yung masakit ang batok, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, ay pinalaya mo na sa sakit sa batok, frozen shoulder, in the name of Jesus, pinagaling na sa pangalan ni Jesus, mga latay, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa buhay po ni Ate Lori Patangi at sa ni Ate Lita Agron, Panginoon, hallelujah.
kung sino man sa kanila may mga sa kanilang dalawa, kung sino ang may masakit ang batok, Panginoon, in the name of Jesus, pinalaya mo na sa sakit sa batok at saka sa kanyang frozen shoulder, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. At po, Panginoon, hallelujah, si Ate Ching Pong din po pinalaya na sa sakit at karamdaman din po niya, Lord. In the name of Jesus, Lord, salamat po, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat kay Ate Let Salcida. We pray, we declare, Father God, na lalong siyang pagpalain at buong Salcida at Padrigal family, Lord, sa kanyang sa lima niyang anak, sa kanyang mga apo, Panginoon, sa lahat niyang kasama, Panginoon, at we pray, Lord, complete total healing na po kay Ate Lit Salcida. Alam namin, Panginoon, pinagaling mo na siya, pinalaya na sa sakit at karamdaman dahil sa mga latay mo na inihandog sa cross. Hallelujah. Salamat po kami din po ditong lahat po, Panginoon. Salamat sa buhay ni Nanay Mina, pinagaling, pinalaya na sa sakit at karamdaman, pati si Ate John Min po, Panginoon, at ako po, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na nila Nanay Mina at Tatay Norbing, lalo mo silang pagpalain, Father God, Panginoon, sa pagpagamit sa ministry, itong bahay nila, ministry mo to, Lord, hindi namin ministry, pinagamit lang ni Nanay, Panginoon, ang kanilang pamamahay at lalo mo silang pagpalain. Lord, mahabang buhay pa sa mag-asawa na ito at sa buong pamilya nila, Gatpandan family, na anak niya, mga manugang, apo, Panginoon, in the name of Jesus, lahat ng mga buong Gatpandan clan, Panginoon, ay pinalaya mo na sa mga lahat ng sakit at karamdaman at sa lahat ng mga kasalanan in the name of Jesus. Lord, salamat po. Silang lahat kaligtasan, Panginoon, masumpungan ka po nila, masumpungan nilang totoong pananambahan sa iyo, Father God. At Lord, sa lahat mo, sa mga lahat ng namatayan din po, Panginoon, Lord, hallelujah, comfort din po para sa kanila, spiritual na comfort, Panginoon, hallelujah, physical na, Lord, hallelujah, physical na strength din po, Panginoon, Lord, hallelujah, salamat po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ay nagko-comfort sa kanila, Panginoon. Yakapin mo sila, Lord, yung pagmamahal mo ay maramdaman nila kahit na, Panginoon, umalis ang mga mahal sa buhay nila, Lord. Alam namin, Panginoon, wala naman pong forever dito, pero alam namin, Panginoon, nandyan ka, hindi mo pinabayaan po, Panginoon, hallelujah, yung mga nawalan ng mahal sa buhay dahil po na Panginoon, tumaliwan na o umalis na sa mundong ito, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos makapangyarihan sa lahat po, Panginoon, na may mga pangangailangan, sa lahat ng mga may prayer request na hindi nila masulat ngayon sa comment box, Panginoon, Lord, ginatagpo mo na yan. Sa lahat ng nakapanood nito, Lord, meron ka ng ginawang himala sa bawat isa. Amen. Salamat po sa makapanood nito, maging sa mga silent viewer nito, maging sa YouTube, Panginoon, kasi ni-upload ko din to sa YouTube, Panginoon. Lahat ng nakapanood, Father God, in the name of Jesus, ikaw na po yung nagpapala. Lord, kausapin mo po sila, Lord, lalo mo pang mapalalim ang pagkakilala namin sa iyo, Father God, sa the moment na kami po ay mamulay-bulay dito, Lord. Salamat po, Panginoon. At amin pong ipinapanalangin ang lahat-lahat. Father God, ikaw na po, Panginoon, ang nakakakita sa mga puso at isipan namin. Father God, patuloy din po kung ipanalangin ang dalawa kong anak, si Raven at si Ibib, Father God, in the name of Jesus. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila, na ako may malayo sa kanila, wala sa kanilang piling, pero ikaw po, Panginoon, ang nag-iingat sa mga mahal ko sa buhay. Sa nanay ko, sa mga kapatid ko lahat, kaligtasan po, Panginoon. Hallelujah. At sa buong Kadayuna Clan family, Kadayuna Clan, buong Omasura Clan, Father God, at buong Bula Clan, Palacio Clan, lahat po, Panginoon, ng mga Lord, angkan po, Panginoon, na nakakunik din po sa akin, Panginoon, ay pinalaya na po sa sakit. Ang karamdaman, pinalaya na sa kasalanan. Salamat po sa buhay din po ni Ate Junmin na nandito po, Panginoon. We pray na makatapos din po siya sa LGFTS, lahat ng mga pangangailangan niya, punctuation na ikaw po yung mag-provide, Father God, in the name of Jesus, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa kanyang anak. Lord, sa darating na po na apo niya, Lord, sa safe na pagbuntis at safe delivery po sa kanyang manugang po, Panginoon, na masisilang din po ng isang anak na babae. Father God, malapit na din siyang maging lula, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang nag-iingat kay Ate Junmin kahit malayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay, sa Korea, at iniingatan mo din ang kanyang mga lahat ng mahal sa buhay na nandoon po, Panginoon, mga anak niya, asawa niya, at biyanan niya. At dito din po, mga kapatid niya lahat, dito sa Sambal, sa Anuling, Father God, sa Ranyan family, sa Ruraldo family, Father God, hallelujah, at sa lahat ng mga pamilya niya, Lord, in the name of Jesus. Lord, lahat po ng mga
pamilya na nakarepresent din po dito, Panginoon, sa kabilang screen, Father God. Salamat din po sa pag-iingat mo at kaligtasan sa buong pamilya din po nila, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lorna na naglilipat po, Panginoon. Lord, maayos, nasa kaayusan na po lahat na makalipat po sila na maayos sa bago nilang tirahan, Lord. Hallelujah sa Marikina. Lord, salamat din po sa buhay ni Ate Karen, Panginoon, at sa buhay po ng lahat po kay Kuya Ferdlin, kay yung pinapanalangin ni Ate Lit po, Panginoon, Lord, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ay nanguna sa gawain ito, Lord. At po, ang gawain mo ito, Lord, ikaw lang din po ang naglagay, ikaw lang din po ang mag-alis, Lord. Kung mapagkatiwalaan kami sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan kami sa malalaking bagay, Panginoon, sa kaharian mo, Father God. Salamat po, Panginoon, Lord, mga lahat po nanalangin po, Panginoon, ng mga provision, financial provision, buhat sa kayamanan na hindi naubos, supply mo lahat ng mga pangangailangan. Father God, namin, Panginoon, Lord, walang hindi mo makakaya. Thank you, Lord, sa mga provision. Ngayon pa lang, pinapasalamatan na namin yan sa mga nag-pray ng puhunan, sa mga pambayad po ng wifi, ng tubig, Panginoon, lahat ng mga bills, Lord, makabayad po ang mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Amen. Lord, walang hindi mo makakaya. Alam namin, Yes, Panginoon, kung may mga Lord. pagsubok man, Yes, kung mga utang man, mabayaran din Glory po to namin, God. Lord. In the Yes, name of Lord. Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Thank Ngayong you. araw na ito, patuloy ka namin pinapanalangin din po, Panginoon, ang aming mga leader, Panginoon, sa senior pastor, sa mga churches, oh God, lalo na po sa senior pastor dito po sa CLJF, Father God, si Pastor, si SP, Franklin Benitez. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa kanya, Lord, at sa buong pamilya, kay Ma'am Jean, na kanyang asawa, sa kanyang 3 anak, Lord, hallelujah, si Faith, si Francine, at si Seld, Panginoon. In the name of Jesus, salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang nag-iingat sa buong pamilya ng aming senior pastor, Panginoon. Hallelujah, lalo pa siyang pagbalain at ang buong pamilya na mahabang buhay pa at walang sakit karamdaman Yes, para sa Lord. kanyang mga nililidan sa buong Thank you, Lord. CLJF Thank you, Lord. family, Father God, sa mga city pastor, kasama na si Pastor Anelia, Father God, in the name of Jesus, patuloy kaming nanalangin, Father God, na all is well para kay Pastora, sa kanyang lahat ng mga misyon nga nandiyan pa siya sa USA ngayon, para sa Canada, Father God, in the name of Jesus po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, dahil iniingatan ko si Pastora at ang buong pamilya ng Punta Vidra Villa family, in the name of Jesus, at sa buong kongregasyon po sa Mindi, sa manguna ni Pastor Amir, Panginoon, at ang buong Panganiban Pereño family, Father God, sa buhay din po na Titina, Panginoon, in the name of Jesus, sa mga watcher po, Panginoon, Yes, hallelujah, Lord. patuloy namin ipinapanalangin, Lord, at sa lahat po, Panginoon, ng mga kapamilya, lahat ng mga pastors, mga senior pastors, sa mga iba't ibang mga denomination, Lord, lalo na sa CRA family, kung saan ako nanggaling din po, Pastora Dave, kay Pastora Luli, Father God, Lord, lahat po, Panginoon, na mga nagmentor noon, ngayon, at magpakailanman, Father God, kami po, Panginoon, ay laging nanalangin po, Panginoon, pagkakaisa po sa mga latin po ng live streaming, katulad ni Pastor Nilo, Lord, Pastor Nilo sa Midnight Prayer, sa kay Pastor Nilo, Morning Devotion, Evening Devotion, Lord, patuloy namin ipinapanalangin, Panginoon, na protectionan mo lahat, at sa lahat-lahat po na mga lingkod mo na naggumagawa ng mga pag-share dito sa online, sa live streaming, proteksyonan mo. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Kami pong lahat ay nagkakaisa sa panalangin na marami ka pang erase up po, Panginoon. Lord, na magpahayag ng iyong mga salita. Marami pong mga aanihin. Kunti lang po yung mga mag-aani, mga kamanggagawa, Father God. Kaya we pray, Lord, marami pang mga erase up mo. And we pray din po, Panginoon, Lord, sa buhay po ng aming mga Lord, sa mga prayer intercessor, global intercessor ng IT, patuloy kami nanalangin kay Pastor Rose at sa buong team, Panginoon, in the name of Jesus, patuloy namin nanalangin para kay Pastor Gani, sa International Teams Mission, Philippines, Panginoon, sa IT, Father God, in the name of Jesus, Lord, bilang Executive Director at kay Ma'am Cathy, Lord, salamat po, Panginoon, marami pang mga bansa po ang mapuntahan para maipahayag ang mga salita mo, sa lalo na sa hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Salamat po. Send mo yung mga missionary, yung mga itinalaga mo, Panginoon, Lord. Protectionan mo sa mga bansa-bansa ngayon kung saan sila, Lord. Protectionan mo sa mga persecution, Panginoon, sa mga
sa mga kahapahamakan, Lord. Hallelujah. Yung mga buhay ng mga anak nila na malayo din po sila, Lord. Sa mga anak nila, proteksyonan mo po, Panginoon. Lahat ng mga gagawa, Lord, mga pastor, mga missionary, lahat, evangelist, Panginoon. Lord, hallelujah, na ginagamit mo. Yes, Lord, proteksyonan mo. We pray, Lord, sa kaayusan sa buong mundo. Ikaw lang po ang naghawak po sa lahat. Nakita mo kaming lahat. Nakita mo kung ano man ang mga kalagayan sa buong mundo, Father God. Iniingatan mo, lalo na sa bansang Israel, Father God, Panginoon, na pinili mo. Hallelujah. Palagi kaming nanalangin po na silang lahat po ay makakilala sa iyo, Father God. In the name of Jesus. At dito sa bansang Pilipinas din po, Panginoon, lalo mo pang pagpalain ang buong bansang Pilipinas at sa mga lahat ng nangulo nito mula sa President, Lord, hallelujah, Senator, Congressman, Mayor, at sa pinakamababa na mga position, Lord. Salamat po, Panginoon, lalo na sa mga barangay council, Lord. In the name of Jesus, iniingatan mo po ang buong bansang Pilipinas, oh God. Salamat po sa temporary ng paghiwalay. Balutin mo po yung bawat isa po, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Ano man ang binabalak ng kaway, bawat isa po sa amin na hindi mananagumpay. Ikaw po ang mataas, malalahatin mo parangalan sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Ate Tita Lipardo, no, na ipanalangin din po namin na kanina. Maraming salamat po, Lord. Amen sa lahat. Amen. Sabi po ni Ate Cersei. Amen. So, tayo po ay talagang pinagpala ni Lord. Thank you po sa bawat isa. Mula kanina hanggang ngayon ay nandyan pa po. Salamat po sa mga buhay po natin na patuloy na ginagamit ng Diyos. Kaya lagi lang po, lagi lang po mag-aapoy lagi. No, gusto ni Lord na nag-aapoy lagi ang ating mga puso sa pagpupuri at pagpasalamat sa Kanya. Yes, Thank you po, Lord. Nanay Mina at Ate Junmin, happy Ate Lita Dilapas. Amen. Amen po, no? Sige po, atin pong kantahin. We love you with the love of the Lord. Amen. No? Nandito tayo dahil pagmamahal po yung tanging dahilan, no, na nagbubuklod po sa atin para po siya po ay lalo pang kilalanin. Yung pagmamahal niya, siya yung unang nagmahal sa atin, no? Kaya ang pagmamahal na ito ay pamahagi din po natin sa iba. Amen. Sapagkat ang Diyos ay ang Diyos ng pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, no? Sapagkat ang Diyos ang pag-ibig, no? Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, ate. Paunahan mo kami, Ate Jermaine, sa Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang bunod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo.
Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Lord. Salamat sa aming temporaryo na paghiwalay-walay. Balutin mo po ang bawat isa, maging sa na makapanood nito ngayon sa live, silent viewer, and even sa mga nag-replay. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kahit kailan. Magpakailanman, Diyos ng pag-ibig. Ikaw yung unang umibig sa amin, Lord. Turuan mo ka po kami na umibig po, Panginoon, katulad ng pag-ibig na nandito po sa aming puso at may pamahagi din po namin sa iba. Salamat po, Panginoon. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord. In the name of the Yes, Father, and of the Lord. Son, and of the Holy Spirit. Yes, Amen. Lord. Amen. Shalom po, everyone. God bless po. Shalom, shalom, shalom. We love you all with the love of the Lord. Yes, Amen. Lord. Amen. Salamat po. God bless. See you po tomorrow sa Levitico chapter 24. 24 po, ate. 24. Amen. Amen. Salamat po. Amen. Sabi nga po ni Ate Lita, Amen. Thank you, Lord. Thank you din po. No, thank you, Lord, at thank you din po sa lahat. Salamat po. Ipamahagi at ipamalita natin ang pag-ibig ng Diyos. Lahat ng nalalaman natin, i-share din po natin sa iba. Like and share lang po. God bless everyone. Shalom. Yes, Lord. Makikita po, no? Amen. Sabi niya, Amen and Amen. Shalom, shalom. Amen. Big heart. O, big heart daw. Sagradong, Yes, Lord. Amen. We love you with the love of the Lord. Sige po. sagradong tinapay. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hello. Paglagpas God bless po. Shalom. Sa Sa lahat. We love sa you all. kaparusahan. Amen.